sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ang mga liblib na lugar ay pinapaniwalaang tahanan ng mga kakatuwang nilalang. Oras na sila ay magambala, maaaring may masaktan o malagay sa kapahamakan. Posible kayang sila ay maiwasan o matakasan oras na ikaw na ang napili nilang mapaglaruan. Dear Papa Dudut, magandang araw Papa Dudut, hindi ko na po papahabain ang pagpapakilala ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kate. Hindi ko na lang po babanggitin kung taga saan ako. Pamilyado na rin kasi ako sa ngayon at hindi ko na ikinuwento pa sa asawa ko yung naging karanasan ko. Pero dahil marami na pong mga napakinggan akong kwento, sa channel ninyo ay nagkaroon na ako ng lakas ng loob na mag-share dahil pwede naman po palang itago ang identity ng sender. Papadudot nung college pa lamang ako ay masyado po akong mahilig pumarty. Lagi akong nasa galaan at halos lahat ng ganap ng mga kaibigan ko ay napupuntahan ko talaga. Si Tita Emma lang po ang kasama ko noon sa bahay namin. Yung mga magulang ko po kasi ay parehong OFW at may kanya-kanya na ring pamilya doon. Pinapadalhan na lang nila ako ng pera. Kaya yung kalungkutan ko noon at pangungulila sa kanila ay ibinaling ko sa ibang bagay. Kaya lang ay masyado naman po akong naging malaya noon. Madalas akong nakikipag-inuman sa mga barkada ko. Sama rin ako ng sama kung saan saan. Papadudot, sa sobrang laya ko po noon, ay natuto na rin akong lumiban sa mga klase ko. Nag-drop out ako sa ilang major subject. At kahit pinapagalitan ako ng mga magulang ko ay binabaliwala ko lang yon. Ang mindset ko po kasi noon, Papadudot, kahit magalit sila ay padadalhan pa rin naman ako ng pera. Lagi ko ring sinasabi sa tita ko na ang mga magulang ko ang dahilan kung bakit nagkaganon ako. Madalas akong pinapangaralan ni Tita Emma. Nakikinig naman po ako sa kanya pero nakikiusap din ako sa kanya na wag na lang sabihin sa mga magulang ko yung mga kalokohang ginagawa ko. Mabait naman si tita pero may limitasyon din yon. May isang gabi noon na hindi ako kaagad nakauwi dahil nag-inuman kami ng mga kaibigan ko. Tawag ng tawag sa akin si Tita Emma na alalang-alala na sa akin. Sinagot ko ang tawag niya na halos mabulol na sa sinasabi ko. Nagalit siya at sinabihan ako na huwag nang uuwi sa bahay. Hindi ko naman sineryoso ang mga sinabi niya dahil nakampante ako na hindi ako matitiis ng tita ko. Hanggang sa inihatid na ako ng mga kaibigan ko, Papadudot. Pero pagdating ko sa bahay, nasa labas na ang mga gamit ko at tuluyan na niya akong pinalayas. Naawa naman sa akin ang isa sa mga kaibigan kong si Jessa. Isinama niya muna ako sa kanila. Dala mga gamit ko para doon pansamantalang tumuloy. Tinawagan ko si Tita Emma kinabukasan para humingi ng tawad sa kanya. Pero ganito ang sinabi niya. Tatanggapin ko lang yung paghingi mo ng tawad kung magtitino ka. Kababae mong tao, puro ka inom. Paano kung maghahasa ka? Conservative si tita, kaya naintindihan ko siya ng mga sandaling yon. Karamihan din kasi sa mga kasama namin palagi ay ang mga lalaki, kaya hindi niya maiwasang mag-alala.
Layuan mo ang barkada mo. Pagtuunan mo ng pansin ang pag-aaral mo. Dahil kapag hindi ka na sinuportahan ng mga magulang mo, wala nang ibang tutulong sa iyo. Dagdag pa noon ni tita. Kaya naman matapos yon, Papa Dudut, ay umiwas na po ako sa pag-inom ng alak. Sumasama pa rin naman ako sa mga barkada ko, pero tumatanggi na ako kapag pinapainom nila. Hanggang sa dumating yung birthday ng best friend kong si Hana. Sabi nila, magkakaroon daw kami ng outing dahil gusto kong magpa-good shot sa tita ko bago magpaalam. Naglinis ako ng buong bahay. Ako na rin ang nagluto at naglaba ng mga kurtina namin. Takang-taka naman noon sa akin si tita dahil hindi ko naman yon palaging ginagawa. Hanggang sa hindi na niya napigilang magtanong, "May kailangan ka ba?" Napangiwi ako noon at kagatlabi pang nagpakyut sa kanya. "Ano kasi tita, birthday ng kaibigan ko. May outing daw. Gusto ko sanang sumama." Dinig na dinig ko yung pagbuntong hininga niya. Hindi siya kaagad sumagot kaya akala ko ay hindi siya papayag. Hanggang sa tumango-tango siya at sinabihan na akong mag-asikaso para sa pag-alis ko. Sobrang saya ko ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Noong nakapaghanda na ako ng mga gamit at palabas na ng bahay, tinulungan pa ako ni tita sa pagbubuhat ng mga bag na dala ko. Pero pagbukas ko ng pinto ay bigla na lamang may tumalon na pusa. Napatili ako at nabitawan yung dalang bag. Nagulat din noon si tita at sabay pa kaming napatingin doon sa itim na pusang nakatitig sa akin. "Kate, huwag ka na lang kayang tumuloy," biglang sabi ni tita. Napalingon ako sa kanya. Takang-taka dahil pumayag naman siya noong una. Hindi ko alam kung bakit biglang nagbago ang isipan niya. "Pero tita, pinayagan niyo na po ako, hindi ba?" Napabuntong hininga siya uli bago tumingin sa akin. "Oo, pinayagan nga kita pero parang bigla kasing nag-iba yung pakiramdam ko. Para bang hindi maganda?" Napailing na lamang ako noon sa sinabi ni tita dahil alam ko naman na mapamahiin siya. Ayokong maiwan sa lakad namin ng mga kaibigan ko kaya sinabi ko na lang sa kanya na walang masamang mangyayari. "Tatawag na lang po ako sa inyo kapag nakarating na ako roon." Tanghali na nang makaalis kami dahil malayo talaga ang pupuntahan namin. Malalang road trip pa yung nangyari dahil nagkaligaw-ligaw pa kami. Papa Dudut, nagulat kami nung nalaman namin na yung pagdating namin doon sa location, malayo pa po talaga yung resort na pupuntahan namin. Mga 2 to 3 hours pa ang oras ng biyahe. Liblib din yung dinaraanan namin. Walang mga bahay, literal po nagubat yon. Pero hindi na namin pinansin yon kahit na inabot na rin kami ng gabi sa daanan. Mas iniisip po namin yung magandang lugar na pupuntahan namin. Nakita na po kasi namin yon sa mga picture na pinakita ng mga kakilala namin. Maganda po yung ilog at nagkukulay green pa yung tubig. Nagbaon na kami ng mga lutong pagkain bukod pa sa pang-snack at ilang canned goods at soft drinks para hindi magutom sa biyahe. May mabibilhan naman daw doon kung sakali pero medyo may kamahalan nga lang dahil malayo nga po sa bayan yung resort. At nung makarating na kami, Papa Dudut, ay napakasarap sa pakiramdam. Ang lagaslas ng tubig at huni ng mga panggabing ibon at mga kuliglig na sumalubong sa amin paglabas ng sasakyan. Para kaming nasa paradise noong time na yon. Malamig din ang hangin dahil sa mga matataas na puno. Ilang sandali lang matapos naming magbaba ng mga gamit ay lumapit sa amin ang isang matandang babae. Isa siya sa mga caretaker ng resort. "Magandang gabi po sa inyo. Ako si Nida. Isa sa mga caretaker dito at nag-aasikaso rin sa mga guest. May kwarto na ba kayo?" Si Hana yung nakipag-usap kay Aling Nida dahil sagot niya yung 2 kwarto na gagamitin namin sa pag-stay. Yung ibang gusto bubukod dahil kasama yung girlfriend nila ay hinayaan na lang namin.
Papadudot, kararating pa lang namin doon ay parang gusto ko na kaagad lumublob sa tubig. Malamig ang tubig dito sa ilog. Kung gusto ninyong subukan yung spring ay meron din naman dito sa resort. Pero mas makabubuti kung bukas nyo na lamang pupuntahan dahil madilim na. Na-excite ako sa sinabing nyo ni Aling Nida. Bihira lang kasi ako makapunta sa ganoong kagandang lugar dahil doon po sa amin ay puro mga swimming pool lang ang madalas naming naliliguan. Sa mababaw na parte ng ilog ay merong maliit na cottage kung saan ay pwedeng kumain ng mga naliligo habang nagtatampisaw sa tubig. Karamihan daw ng mga nagpupunta roon ay panandalian lang at walang balak na mag-overnight o manatili pa ng ilang araw noong bagong bukas pa lamang. Natatakot daw kasi roon dahil liblib yung lugar. Pero mula nang medyo makilala na yung resort, naging normal na yung pag-overnight ng mga guest. Gaya namin na 2 araw talaga balak magstay doon. Ganda ng place, no? Mukhang ang sarap tumira sa ganitong lugar, sabi ni Hana. Habang naglalakad kami papunta sa tutuluyang silid. Oo nga, parang ang ayoko nang umuwi, sabi ko naman sa kanya. Tumawa si Hana at sinabing huwag na lang kaming umuwi. Mag-apply na lang daw kami na bagong caretaker ng resort. Pagkatapos naming mag-ayos ng mga gamit ay kanya-kanya na kami ng mga kaibigan ko. Yung iba ay nag-asikaso kaagad ng mga pagkain. Yung iba naman ay nagkwekwentuhan. Pero ako ay mas pinili ko noong magbabad kaagad sa tubig. Pinili ko yung medyo malalim na parte ng ilog dahil marunong naman akong lumangoy. Nagpabalik-balik ako sa paglangoy noon at nung lumutang ako sa tubig, papadudot, bigla ko na lang naramdaman na parang may nakatingin sa akin ng mga sandaling yon. Nagpalinga-linga ako sa paligid para hanapin kung sino yung nakatingin sa akin. Pero ang nakapagtataka po noon, busy lahat ng mga kasama ko. Ilan lang naman po kaming nandun kaya inisip ko na lamang na guni-guni ko lamang yon. Nagpatuloy ako sa paglalangoy pero ilang saglit lang. Dali-dali akong umahon nang maramdamang parang may humahawak sa paa ko. Sa sobrang kaba ko po noon ay nagdire-diretso na ako hanggang sa may batuhan. Ano yun? Nagtataka kong tanong sa sarili ko. Hinawakan ko pa noon yung parte ng paa ko kung saan ko naramdaman yung pagdampi ng kung ano. Napatitig ako noon sa tubig sa pag-aakalang may kasabay akong lumangoy nang mangyari yon. Pero ako lang talaga ang mag-isang nandon, papadudod. Ilang saglit lang matapos yon ay may napansin akong gumagalaw doon sa may malaking bato sa kabilang side ng ilog. Nang titignan ko yon ng mabuti ay parang may naaninag akong tao. Sinong nandyan? Pagsigaw ko pa noon pero walang sumasagot sa akin. At sa hindi malamang kadahilanan ay bigla na lamang akong kinilabutan, papadudot. Tumigil na ako noon sa paglangoy-langoy at nagpasya ng magbihis pero habang nagpapalit ako ng damit ay saka ko lang napansin na nawawala pala yung anklet ko. Regalo pa naman sa akin yon ni Hana. Bumalik ako sa mga kaibigan ko para mawala yung kabang nararamdaman ko. Pero paglapit ko pa lang sa kanila ay meron na kaagad silang napansin. Bakit ganyan ang itsura mo? Para ka nakakita ng multo ha? Pansin sa akin ni Hana. Sabi rin ng iba pa naming kasama na namumutla daw ako. Pero ang pinaka hindi ko inaasahan ay nung nagsalita ang kaibigan kong si Geoffrey dahil sa napansin niya. Hoy Kate, napapano yung paa mo? Kalmot ba yan? Kunot noon naman akong napatingin sa kaliwang paa ko. Saka ko lang noon napansin na may kalmot nga ako. Pero ang ipinagtataka ko ay wala pa naman yon nang magbihis ako sa kwarto. Saka wala namang pusa o kahit na anong hayop na pwedeng kumalmot sa akin sa resort. Girl, gamutin mo yan ha. Baka mapano ka niyan. Pag-aalala pang sabi ni Hana. Wala to. Baka nasabit lang kanina sa paglangoy ko. Natawa naman sa akin si Geoffrey. Nasabit tapos hindi mo napansin. Ibang klase ka naman sa kamanhiran mo, Kate. Tinawanan ko lang naman ang mga sinabi ni Geoffrey. Dahil hindi ko naman talaga alam kung ano ang isasagot ko.
Nag-inuman pa kami buong gabi at inabot pa nga kami ng madaling araw. Bandang 2:00 Papa Dudut ay nagpaalam na ako sa kanila na mauna na ako sa room namin. Medyo masakit na kasi ang ulo ko noon at hilong-hilo na rin ako. At habang naglalakad ako papunta sa room na tinutuluyan namin ay bigla akong napahinto sa paglalakad ng may maramdaman ako noon. Pakiramdam ko noon ay may sumusunod sa akin. Kagad ako napalingon pero wala namang tao doon. Nang muling kumirot ang ulo ko ay hindi ko na lang yon pinansin. Dumiretso na ako sa room namin at kagad na humiga sa kama. Hindi na ako naglock ng pintuan dahil susunod na rin naman ang mga kaibigan ko. Nakatulog kaagad ako noon at wala na rin akong alam sa mga sumunod pa na mga nangyari. Hanggang sa magising na lamang ako dahil sa pagyugyog ni Hana sa katawan ko. "Hoy Kate, gising!" Napabalikwas ako noon at gulong-gulo na napatingin sa kanya. Takang-taka ako sa mga nangyayari. "Bakit? Anong nangyari?" "Ikaw ang dapat naming tanungin yan. Anong nangyayari? Bakit puro kalmot ang buong katawan mo? Saka ang putik-putik sa tabi ng higaan mo." Sinulyapan ko yung gilid ko. Nagulat ako Papa Dudut nang makita roon ang maputik na bakas ng kung ano. Hindi ko alam kung bakas ba yon ng mga paa o pumatak na lang doon. Saka ko lang din noon naramdaman ang paghapdi ng mga kalmot ko sa katawan, lalo na sa may leeg ko. Hindi ko na talaga noon alam ang nangyayari, kaya natulala na lamang ako at napaiyak. Alalang-alala sa akin ng mga kaibigan ko dahil hindi nila alam kung ano bang nangyayari ng mga sandaling yon. Kaya naman imbes na makapag-enjoy sila sa resort at mayat maya nila akong chinecheck. Hindi na kasi ako nakakasama sa paliligo. Nagtatago na lang ako noon sa room namin sa takot na may magtanong na naman kung saan ko nakuha yung mga kalmot ko sa katawan. Isang hapon Papa Dudut nagulat na lamang ako nang puntahan ako roon ni Aling Nida. Nalaman niya raw kina Hana ang nangyari sa akin kaya nag-alala siya. At nang makita nga niya noon, ang kalagayan ko ay kitang-kita ko ang takot sa mga mata niya at ang labis na pag-aalala. "Iha, mas mabuti pang umuwi ka na. Huwag ka nang magpatagal pa rito," kinakabahan niyang sabi. Bigla akong nilukob ng matinding kaba dahil hindi ko siya maintindihan. "Bakit po Aling Nida? May mga naging guest na rin dito noon na nagkaganyan. Parehong-pareho ng sayo." Namutla ako sa sinabi niya. "Ano pong nangyari sa kanila? Bakit po sila nagkaganon?" "Kasi naguguluhan na rin po ako Aling Nida. Hindi ko po alam kung bakit ito nangyayari sa akin." "Palagi ka rin bang nakakakita ng mga bakas ng putik sa tabi ng higaan mo?" Sunod-sunod akong tumango at mas lalo ako natakot nang makita kong lalo pang sumeryoso si Aling Nida. Umupo siya sa may tabi ko at tiningnan ang braso ko na may mga marka pa rin ng kamot. Ganito rin ang itsura ng braso ni Ira nang huli ko siyang makita. "Aling Nida naman natatakot na po ako sa sinasabi niyo. Ano po ba talaga nangyari sa kanya?" Tumitig siya sa akin at marahang hinaplo sa braso. "Ayoko sanang matakot ka pero kailangan mo tong malaman para makaalis ka na kaagad habang hindi pa huli ang lahat. Natipuhan ng maligno yung dating guest namin dito. Tuwing nagigising siya ay lagi rin siyang may kalmot at may bakas pa ng putik sa kwartong tinutuluyan niya. Pero tuwing chinecheck niya naman ang pinto ay nakalak pa rin sa loob at imposibleng mapasok ng basta-basta." "Teka, ano pong sabi niyong maligno?" Tumango sa akin si Aling Nida. Ang sabi niya ay nalaman daw nila na natitipuhan ng maligno si Ira noong dinala niya sa tiyahin niyang albularyo. Pero bago pa nila malaman na natitipuhan na at pinaglalaroan ng isang maligno si Ira ay nalaso na ang buong katawan nito. "Ano po nangyari kay Ira matapos noon?" Napayuko na si Aling Nida na para bang hirap na sagutin ang katanungan ko. "Aling Nida, sabihin niyo na po sa akin, parang awa niyo na po." "Namatay na siya." Nanlamig ang buong katawan ko sa narinig ko. Dahil sa takot ko noon ay hindi na ako lumabas pa ng kwarto at natakot na ring matulog nang walang kasama. Sinabi ko yon kina Hana kaya nagpasya na rin sila na umuwi na kami kinabukasan. Kaya lang ay isa lang ang ibig sabihin noon. Mananatili pa kami ng isang gabi sa resort na yon.
Natakot ako sa kung ano pang pwedeng mangyari kaya nanatili akong gising noon. At pagsapit ng hating gabi, na mahimbing nang natutulog ang mga kasama ko sa kwarto, bigla na lang akong nakaramdam ng lamig. Napatingin ako noon sa bintana na bigla na lang bumukas. Napigil ko ang paghinga nang mula roon ay bigla na lang lumitaw ang isang itim na nilalang na parang tao. Pero nakakatakot ang itsura. Halos anin na lang ang nakikita ko noon at ang mapupula nitong mga mata na nagpakilabot sa akin ng mga sandaling yon. "Lumayo ka sa akin, lumayo ka!" Sigaw ko noon pero patuloy na lumalapit sa akin yung nakakatakot na nilalang. Bawat paghakbang noon ay nagiiwan ng itim na putik sa sahig. At nang tuluyan na siyang makalapit sa akin ay bigla na lamang akong nawala ng malay. Papadudot nang magkamalay ako noon ay nasa loob na ako ng isang kwarto sa ospital. Pagdilat ko noon ay napansin ko kaagad si tita sa tabi ko. Alalang-alala siya sa kalagayan ko dahil sa mga nangyari. Dahil halos maayos naman ako noon ay inuwi na rin ako kaagad at the same time na dinala ako doon. Alagang-alaga ako ni Tita Emma. Naririnig ko pa siya na may kinakausap sa labas habang nasa loob ako ng bahay. Sa pagkakarinig ko ay boses yun ng matandang babae at parang ayaw niyang iparinig sa akin ang kanilang pinag-uusapan, kaya nandun lang talaga sila sa labas ng bahay. Napaisip ako noon pero kahit papaano ay naging kalmado na rin ang isipan ko dahil nakaalis na ako sa resort na yon. Pero kinagabihan, Papadudot, ay hindi ako dinalaw ng antok. Pabalik-baliktad pa nga ako sa higaan. Sobrang init ng pakiramdam ko at butil-butil na ang pawis ko at nahihirapan na rin akong huminga. Humiga ako ng maayos para subukan ulit na makatulog. Nakatingala ako noon sa kisame nang bigla na lamang bumukas yung bintana sa kwarto. Papadudot, para akong nahipnotismo ng mga sandaling yon. Hindi ako nakagalaw at hindi rin ako nakasigaw. Nakatulala lamang ako habang sinusundan ng tingin yung mga itim na nilalang na nakita ko sa resort. Sa pagkakataong yun ay mas nakakakilabot pa ang itsura niya. Sinubukan kong igalaw ang braso ko pero para akong naparalyze ng mga sandaling yon. Lalong bumagal ang paghinga ko at parang mawawala na ng ulirat nang umibabaw sa akin ang nilalang na yon. Matapos manikip ang dibdib ko ay narinig ko ang sunod-sunod na katok ni Tita Emma. Gusto kong sumigaw para humingi ng tulong sa kanya pero hindi ko magawa. Para na akong nawawala ng pag-asa noon. Akala ko ay yun na ang magiging katapusan ko, Papadudot. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto at tumambad sa akin ang nag-aalalang si Tita Emma. Kasama ang kaibigan niya. "Kate!" Takot na sigaw ni Tita Emma nang makita ang itim na nilalang na nakadagan sa akin ng sandaling yon. "Merlita, kumilos ka na. Bilisan mo. Baka kung ano pang mangyari sa pamangkin ko." Nagsindi ng kandila ang kaibigan ni Tita at sinabayan niyo ng panalangin gamit ang ibang lingwahe. Kinuha naman ni Tita Emma ang krus na nakasabit sa may pinto ng kwarto ko at itinapat sa itim na nilalang na nakaibabaw sa akin. Halos mabingi kami noon sa atungal na narinig namin. Para na rin akong mauubusan ng hangin ng sandaling yon. Kaya sinubukan ko nang gumalaw. Ilang sandali lang po, Papadudot, habang sabay na nagdadasal si Tita at yung kaibigan niya ay tumalon mula sa kama, yung itim na nilalang at mabilis na nawala. Pero kahit nawala na yon ay hindi pa rin ako makahinga ng maayos. Agad naman ako nilapitan ni Aling Merlita para asikasuhin. May pinakuha siya noon kay Tita Emma na herbal at saka pinainom sa akin. Nagpatuloy siya sa pagdarasal ng mga sandaling yon hanggang sa tuluyan na akong bumalik sa huwisyo. Uhaw na uhaw ako noon at tagaktak din ang pawis ko. Ramdam ko pa rin ang malakas na kabog ng dibdib ko at nanginginig pa rin ako sa takot. Napayakap na lamang ako noon kay Tita, Papadudot. Umiiyak ako at paulit-ulit kong sinasabi sa kanya kung gaano ako katakot sa mga nangyari sa akin. Dahil sa mga nangyari ay binigyan ako ni Aling Merlita ng iba't ibang pangontra para hindi na ulit lapitan ng masasamang elemento. Lalong-lalo na ng mga malignong yon.
Natipuhan ka ng maligno, iha, at gusto ka na niyang kunin. Kung hindi ito naagapan ay baka tuluyan ka nang nawala, sabi nun sa akin ni Aling Merlita. Sinuguro naman niya na hindi na ako muli pang malalapitan at mababalikan ng malignong yon. Napanatag na noon ang kalooban ko matapos ang ilang araw na wala nang nangyari pang masama sa akin. Kinumusta ako ng mga kaibigan ko at sinabi ko sa kanila ang nangyari para mabalaan na rin sila, Papa Dudut, sakaling maisipan pa nilang pumunta sa mga liblib na lugar. Pero ako, sobrang nadala ako noon. Kaya naman tuwing may outing ay mas gusto ko pang sa mga swimming pool na lamang kami kesa sa mga magagandang liguan nga pero nasa liblib na lugar naman. Hindi ko kinikwento sa asawa ko ang tungkol doon dahil baka hindi niya rin naman ako paniwalaan. Maintindihan ko rin kung hindi maniniwala ang ilan sa mga tagapakinig ninyo pero sana po ay maging aware sila sa mga pinupuntahan nilang lugar para hindi sila makaranas ng dinanas ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pagkakataon na naibahagi ko ito sa inyong tagapakinig. Muli maraming salamat and more power sa inyo. Lubos na gumagalang, Kate. Maraming salamat sa ating sender na si Kate sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Na nagdulot man ito ng takot sa isang punto ng buhay mo, ay nagbigay naman ito ng babala at aral sa mga nakikinig ngayon. Magandang bagay na nagawa mong malampasan ang mga pagsubok na yon at nailayo ka sa kapahamakan bago pa mahuli ang lahat. Tunay na maraming magagandang pasyalan. Lalo na kung nasa liblib na lugar dahil hindi pa ito madalas na pupuntahan ng mga tao. Ngunit may mga naninirahan man na maligno o iba pang mga nilalang na hindi natin basta-basta nakikita o pinapaniwalaan ay mahalaga na magbigay galang tayo sa mga lugar na napupuntahan natin. Maswerte tayo dahil meron pa tayong napapasyalan. Kaya mahalaga na hindi natin abusuhin ang kagandahang nagbibigay din ng saya at payapang pakiramdam sa atin. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.